anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong specific na description sa ngayon kasi walang lumabas na tao. Pero maglalagay naman ako ng clarifier cards. Baka doon may lumabas na. Sa ngayon, ang meron tayo ay The Hermit. The Hermit, ano ba to? 9 of Pentacles, 7 of Wands at 3 of Wands. Ano kaya tong The Hermit? Six of Swords. Ano ba to? 7 of Pentacles at 5 of Wands. So, magkakaroon na ng enlightenment. Kasi nag-away dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may arguments tayo dito. Disagreements. Ito kasi pag move on na sa nangyari sa past. Ngayon, may 7 of Pentacles dito. Sabihin natin may someone na magre-reflect kasi reassessment to magre-reflect kasi contemplation na mag-move on na sa nangyayaring gulo, conflict. So may someone na willing na makipag-ayos. Okay, kasi sa period na to parang magre-reflect siya sa nangyari, kung sino man to, dahil wala pang lumabas na description basta may someone na lang, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, basta nagkaroon ng gulo, away, conflict, tapos may someone sa mga involved dito sa away na to na magre-reflect sa past at sa present at ma-realize na makipagbati na. Okay? May someone na willing na makipagbati. Willing na makipag-ayos. Kakaroon na ng enlightenment dito. At yun na ngayon. Enlightenment na makipag-ayos. Ano kaya yung naging away doon, no? Bago tayo lumipat dito. Ano ba yung 5 of Swords? Ay, 5 of Swords. Ano ba to? 5 of Wands.
Well, sa career to eh. Marami yung tao, hindi lang dalawa. More than 2. Tatlo, pataas. Yung involved dito sa away eh. O gulo. So again, sa workplace to eh. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero dun siya tatama sa workplace. Ka-workmate ang naging kaaway. So again, yung gulo dito, maramihan eh. Kasi nandito tong ano. Ano ba to? Garden. Siguro dahil maraming sumasawsaw. So parang ano siya eh. Maraming tao. Grupo. Or more than 2. So 3. 3 pataas. Or dahil may mga sumasawsaw kaya naging marami. Pero malaki dyan sa workplace. Anyways, dito tong 9 of Pentacles. So, kasunod ay 7 of Wands. Kasi maraming pwedeng case. Sabihin natin pag pinagsama natin. Matagal na yung bida sa kwento. Kaya lang wala pala tayong literal na description pa sa ngayon, no? Kundi ka workmate. Wala kasing lumabas na tao eh. So, syempre, bida natin ay Virgo. Ay, Virgo. Ano ba to? Scorpio na pala, no? Scorpio yung bida natin. Eh, di malamang-lamang Scorpio. Pero maganda nga kasi kung ano, may description para malaman nyo kung kayo ba to. Kayo ba yung bida? Person nyo? O kakilala? Kasi masyadong general kung Scorpio lang. Basta yung Scorpio natin dito. Pwede ring matagal na siya sa work. Ngayon, naghahangad siya ng increased salary, promotion. Ngayon, may mga sagabal eh. May 7 of swords tayo. Ay, swords. 7 of wands na pwede may kinalaman sa competition. May mga taong gustong sumabotahe sa iba sa inyo. Sa gusto nilang mangyari. Kaya ito, ang huli, 3 of wands na may kinalaman sa waiting ng result ng hard work. Hihintay siya dito ng progress. So, iniisip ko tuloy yung mga nakaaway niya dito. Baka sila yung sumasabotahe sa gustong promotion ng bida sa kwento or increase salary or ewan ko kung anong gusto niyang 9 of Pentacles na pwede magpa-satisfied sa takbo ng pera niya o para ma-feel niya ma-feel niya yung sense of contentment. So, ano eh. So, sa madaling salita, nasa waiting period pa rin siya dito.
Sa buong period na to, walang progress. Or at least sa period lang naman na to. Saka ang maganda sa 3 of Wands, success card din daw siya. Yun nga lang, kailangan ng patience. Kailangan mo maghintay. Kaya lang kasi sa paghihintay, di mo alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Yun yung downside. Pero kung magiging willing na maghintay, may reward. Yun yung maganda doon. So, ito yung description. Ito na nga lang. Nung bida natin. Ito sana eh. Ito na lang. O, para makilala nyo kung kayo ba yung bida dito sa naging kwento natin. Person nyo o kakilala nyo. Pag ganito child, di ba kami anak na? May anak na or kung walang anak, di maglalaro ang edad niyan sa 18 to 29 years old. Wala pang 30. Ito, heart shape. Maring heart shape ang face. Ano nga ba to? Paper. Payat ba to? Kasi payat yung paper. Parang tanda ko payat. Payat yung paper. Letter pala to. Letter. So, mukha siyang paper. So, paper ay payat. Baka nagpapakulay yung bida natin, hindi itim ang buhok. Siguro magaling siya mag-English or marami siyang alam na language. So, yung iba magaling mag-Tagalog. Kasi iba-iba ang dialect, di ba? Tagalog, Pangasinense, Bulakenyo, tapos marunong din siya mag-English o iba pang language. May tawag dun eh. Multilingual ba yun? Oo nga, eto sa internet. Multilingual. Using several languages. So, ano pang description para makilala nyo to? O baka magaling siyang writer. Ano ba? Ano maisip pa? Vlogger. Pero dito, vlogger, hindi vlogger. Blogger. B-L-O-G-G-E-R. Blogger. Poet. Author. Ayan, yun na lang. Ngayon, ibang case din sabihin natin
Masyadong innocent yung itsura. Friendly. Immature. So, okay, may anak, may apo. Ano pa ba? Kasi may child tayo dito eh. Wala na maisip. Anyways. Yun yung description ha. Anong bida sa kwento. So, tingnan nyo, base doon, kung para sa inyo ba yung reading sa person nyo o kakilala nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba o hindi yung reading. So, again, base doon sa description na sinabi ko ngayon. Ano to? Dark male friendship. So, case to case basis. Sabihin natin kayo to moreno, may magiging bagong kaibigan siya or mas magiging matatag yung friendship niya. Kumbaga, dito masusubok yung friendship, okay, sa buhay nitong lalaking moreno. Maitim, tan, yun, dark eh. So, moreno nga. Ibang case, kung di kayo to mismo, eh baka may maging bagong friend ang iba sa inyo. At yun nga ay moreno. Regardless kung babae o lalaki nanonood, kakaroon siya ng bagong friend. At yun nga ay lalaking moreno. Or matitest ang friendship ng iba sa inyo dito sa lalaking moreno. Sa period na to. Kasi pwede siyang vice versa. Fun times, new love. So sabihin natin habang nasa masayang lugar yung iba sa inyo, gathering, celebration, party, doon uusbong ang new love. So may mamimit yung mga single. Dito, pwedeng concert. Pwede rin dito. Kung saan masaya. Festival. Festivities. So, dun sa masayang lugar, dun makikilala ng iba sa inyo yung new love nila. Oh. So, applicable lang to sa single. Kailangan na may sama pa natin yung in a relationship, diba? Wag na. Dun lang to sa single. Ano pa ba? So, sa case na to, babae, 40 pataas. True gem. So, ang dating sa akin, true gem. Paano ba to? So, sa period na to, malalaman niya kung sino yung totoong kaibigan niya. Okay, itong babaeng to, 40 pataas. Malalaman niya na kung sino ba talaga yung true friend niya. O totoo sa kanya, whether friend or relative. Parang dun matitest eh. Malalaman niya na importante ba siya sa taong to, or dun malalaman na in times of crisis hindi siya iiwan, na para bang dun niya ma-realize na
um, rare rare lang ang taong to, hindi kayang palitan, hindi madaling palitan. So pag gano'n naman, dun papasok yung true friend, di ba? True friend or literal na totoo sa iyo. Whether sino nga ba to? Maganda nga kung ano, kilalanin na natin. Mahirap kasing i-generalize eh. Sino ba tong tinutukoy dito na hindi siya fake? Sino yung tao dito na ma-realize niya na rare ang taong to, na dapat niya pahalagahan kasi mabuti ang loob, ganyan. Kaya yun. Sino to? So, yung tao, babae rin eh, matangkad. Pwede rin may pekas. May pekas, morena, o foreigner. Case to case basis eh. Kasi kung sabihin natin may na-meet siya online, single siya, may na-meet siya online, foreigner. Mukhang mabuti naman ang intensyon. Okay? Whether na-meet na niya o mamimit pa lang, pero nasa buhay niya na to eh. Yung iba nasa buhay na nila or mamimit pa nga lang, basta foreigner or nasa foreign land. So pwede rin kapwa natin Pilipino pero nasa abroad. Mabuti naman intensyon kung nanliligaw. Sabihin nating asawa nila to, seaman, may tayo dito eh, seaman o nasa abroad. Sabihin natin soulmate niya na talaga yun, kasi kahit magkalayo sila, kung asawa man, boyfriend, kahit magkahiwalay sila, hindi nagloloko. Okay? Ganda ting eh. Kaya true gem kasi mahirap mahanap yung ganong klaseng tao na hindi ka lolokohin. Totoo sa iyo. So, applicable to sa new connection or asawa na talaga, boyfriend. Pero again, ito bida natin, babae. Mag-end na ba ako dito? Oo, 24 minutes na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.